Matthew 13 verse 39 to 42. Matthew 13 verse 39 to 42. Doon, si Satanas ang kaaway na nagtanim sa kanila. Ang anihan ay ang katapusan ng mundo at ang tagapag-ani ay ang anghel. Kung paano binubunot at sinusunog ang masamang damo, ganun din ang mangyayari sa katapusan ng mundo. Ako, anak ng tao, ay magpapadala ng mga anghel at aalisin nila sa aking kaharian ang lahat ng gumagawa ng kasalanan at nagiging dahilan ng pagkakasala ng iba. Yon. Sa 42, itatapon sila sa nagliliyab na apoy at doon iiyak sila at nangangalit ang kanilang ngipin. Pero ang matuwid ay magniningning sa araw na parang araw sa kaharian ng kanilang ama. Kayong mga nakikinig, dapat ninyo itong pag-isipan. So doon sa Matthew na ito na inano ng Panginoon na malalim na talinghaga, so pinaliliwanag ng Panginoon dito yung katapusan ng bawat isa sa atin. So yung masasama, binubunot na talaga sila ng may pinadadala talaga ang Panginoon ng mga anghel para alisin at isunog sila sa apoy. Kaya yung matindi dito, yung pinakahuli, yung pag-isipan daw natin. So tayo mga gumagawa ng mabuti o yung mga may pagkakilala sa Panginoon, dapat ito may pagkakilala sa Panginoon at alam mo naman natin na ang kabutihan ay hindi yun ang daan. So, ang maganda dito, pinakita ng Panginoon yung masama at yung kalalagyan ng mabuti. Oo. So, pinagkumpara niya kung saan, parang pinapipili dito ang tao saan ka, doon ka sa masama o dito ka sa mabuti. Kasi pag sa masama ka, yun, bubunutin ka nga. Pinakikita dito ng Panginoon yung may pinadadala talaga siyang anghel na para bunutin siya at ilagay sa apoy. Doon naman sa Hebreo 9:26 to 28, ipinakita doon ng Panginoon yung paggawa. Sabi ng Panginoon, basahin natin sa Hebreo 9. For then must be. And it suffered since the foundation of the world, but now once in the end of the world that hath he appointed to put away sin by the sacrifice of himself. Ibang paraan ay kailangan na siya yung magbatang madalas mula ng itatag ng sanlibutan. Katapwat ngayon ay minsan siya ay nahayag sa katapusan ng mga panahon upang alisin ang kasalanan sa pamamagitan ng pagkahandog ng kanyang sarili. 27. Yun na yan? And as it is appointed unto men once to die, but after this the judgment. Yun. Nakatapos, hindi naman si Kristo'y minsan inihandog bilang hain upang pawiin ang mga kasalanan ng mga tao. Siya'y muling darating hindi upang ihandog na muli dahil sa kasalanan, kundi upang iligtas ang mga naghihintay sa Kanya. Kasi doon sa dito pinakita ng Panginoon yung pag-ibig niya sa bawat isa sa atin. So sabi nga doon, kung uulit-ulitin yung ginawa ng Panginoon na siya'y namatay, di wala nga naman tapos. Tsaka paulit-ulit Inulit. Pero sabi ng Panginoon, minsan nga lang siya naghandog ng kanyang sarili dahil sa ating kasalanan. Dahil sobrang niya tayong mahal. Kasi ginawa niya nga si Eva at si Adan, pero nga dahil sa tukso, hindi na kayanan ng tao. Tapos yung pagpupunta pa ng mga pari para maghandog, mag-alis ng kasalanan, hindi talaga kaya. So, binigay niya na talaga ang sarili niya bilang handog para makaabot tayo sa kaluwalhatian niya. So, pinapakita pa rin dito ng Panginoon na
kung paano siya itinakda na minsan lang, ganun din ang tao. Sa 27, itinakda sa mga tao ang mamatay ng minsan at pagkatapos nito ay ang paghukom. So si Jesus Christ, pwede naman niyang gawin ng paulit-ulit, pero hindi ginawa kasi dapat minsan lang. Minsan lang siya naghirap. Dapat isa lang. Kahit nga tayo, pag pinalo ulit tayo, di ba? Masakit. Tapos magagalit na talaga tayo. Inulit mo na naman yung ginawa mo sa akin. Kaya mahal na mahal tayo ng Panginoon. Kung paano ang Panginoon minsan lang nag-suffer sa atin, yun din ang gagawin niya sa atin. Ganun din tayo. Minsan din lang tayo mamamatay. At pagkatapos ay paghuhukom. Yun. Hindi, naalala ko nung kami ng believer pa, sabi ko, pag yung kaluluwa ay pupunta doon sa, kasi sabi ko sa Kalabaw ako pupunta. Saan? Kalabaw. Sa Kalabaw? Oo, dahil aakyat ka sa likod. Pero, nung nabasa ko nga ito, wala na rin ulit. Marami na sabi. Kung saan ka, sa impyerno o sa lupa. So, pinakita din dito ng Panginoon yung minsan lang. Tapos sa 28, ganun din naman, minsan lang namatay si Kristo nang ihandog niya sa kanya sarili para alisin ang kasalanan ng tao. So, ang importante naman dito ay yung pagbabalik niya. Ibig sabihin doon, bumalik siya hindi para ulitin, kundi saluhin na tayo. O akuin muli, hindi muli akuin, kundi iligtas tayo. Habang tayo ay naghihintay. Kasi doon sa isa, pinakita yung mangyayari doon sa masama at mangyayari doon sa mabuti. Dito naman, binigyan niya ng pag-asa yung mga nag-aantay sa pagbabalik niya. Kung tayo ay mababalikan pa ng Panginoon. Na sana sa pagbabalik niya tayo ay ready. So, doon sa pagkamatay, dahil minsan lang nga tayo mamamatay, so dapat sure tayo na sa langit ang punta natin. Kasi pag may limit to, pag tinatanong ko, sure ka na ba? Kasi pag nagba-Bible study ka, dapat i-sure mo sa kanya. Hindi pwede, opo, tinanggap ko po ang Panginoon. Hindi naman pwedeng ganoon lamang. Dapat i-sure mo sa kanya na sigurado ka ba sa langit ka pupunta. Kasi pag nagganon lang siya, parang mababaw ang tanim. Dapat ibaon mo ng konti yung tanim para pag umusbong siya ay medyo mamulaklak-mulaklak naman. Dapat matanim malalim ang tanim. Oo. Para sigurado siya kung saan talaga mapunta. Kasi malimit sa non-believer, hindi talaga, kahit non-believer pa, hindi nila alam na sure sila na sa langit ang punta. Ang alam lang nila, nakaka-release sila nare-release yung pighati nila sa bahay, problema, kaya sila nasimba. Kaya minsan, pag tinanong mo, hindi nila alam kung sure talaga sila na sa langit ang punta. Ang sabi lang, nasimba naman ako, nakikinig naman ako ng salita ng Panginoon. Doon, pinakita sa atin dito yung pag-asa. Pag-asa natin. Habang tayo naghihintay, may pag-asa tayo. So, yung gaya ni Kaida naman, salamat sa Panginoon, nahimlay siya o nawalan siya nalagutan siya ng hininga sa piling ng kanyang anak na may pagtatakot sa Panginoon. At the same time, hindi naman nahayaan ni Jack. Son, oo. Hindi hayaan ni Jackson na ang kanyang ina sa huling sandali ay walang natutunan sa kanya. Sa biyanan ko, ako'y natutuwa dahil nung namatay ang biyanan ko, sabi niya, Lulit, sabi niya, tinawag niya talaga ako. Sabi ko, ako gapit siya doon sa kamay ko. Sabi niya, sabi niya ganyan, ano gagawin ko? Sabi ko, Nay, ganitong gagawin mo. Humingi ka ng tawad sa Panginoon. Dahil kayo naman nakakilala sa Panginoon, humingi ka ng tawad sa Kanya. Dahil di natin alam ang oras, ganito. Ang maganda sa Kanya, tinawad niya kasi ako. Kasi pag nag-iisa yun sa bahay, napunta ako doon. Sabi ko, Nay, ang buhay natin ay minsan lang. Tapos, bina-Bible study ko siya. Pinagkukwentuhan namin tungkol sa Bible pag ako napunta doon. Sabi niya, merienda ka muna dyan. Sabi niya ganyan, may ligi magpamerienda sa akin. Tapos, Paano hindi siya nabibigo? Nabibigo? Hindi siya nabibigo sa iyo. Na magmerienda. O, tao. Sabi ko, di lamang ho sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa salita ng Panginoon. So yun, doon ako natuwa sa biyanan ko.
Dahil nagkaroon siya ng interest na siguro naghingi siya ng tulong kung papaano gagawin, ano ang gagawin. Ihahanda sa Buddha. Yun. Papaluin mo doon. So, yun. Kaso, doon sa naman sa biyanan kong lalaki, ang ginawa ko naman doon, letter. Pinaskilan ko doon sa kwarto. Hindi ako nakapagsalita sa kanya, pero sabi ko, Panginoon, pag nabasa niya yun, sana magkaroon siya ng, kita mo Hindi, naman pero lang. ang tatay, buhay pa. Nung ako ang umatang sa tatay. Talagang binulungan ko ng tatay. Pag-pray kayo tatay. So, parang pinaano ko siya. Humingi ng tawad sa Panginoon. Pero talagang sub-sub ako sa tatay dahil siya ay paano na. At ngayon ano, may mga pagkakataon bakit kahit tayo siya sa yun yung pagkakataon, yung kayo yung nalalagot ka lang. Dahil mas Yun ang kaya kailangan. dahil hindi na siya magpursige makakatangay. Mga Ayun nga, yung kailan nga yung gano'n. Kailan na, Pero at least, ano pa rin ano. yan daw kasi siya naman tao, ma-pride. sa today, sino mo mag-pray? Grace ay magpe-pray. Siyempre. Salamat Panginoon, muli sa iyo Panginoon, ang pinaglalakas na puri, pagsangka, Panginoon, kami po ay magpapasalamat sa ito. Namin po, sa sharing ng mga sa Diyos. Ang mga po namin, patuloy po kayo nawa sa mga isa sa Diyos. Panginoon, patuloy na paghahayag kami sa patuloy na yan ang panahon, ng oras o pagkakataon Panginoon sa mga tao. Dapat na maalaman ng kaligtasan makilala nila sa buhay nila ang Diyos. Willing na Panginoon. Kami Panginoon. Ay yung pamilya nito Panginoon, hindi Panginoon, tinagas ko sa iyo sila Panginoon. Linapin niyo Panginoon sa kanilang mga pangangailangan, at isa pag nangangalan ng Panginoon, naranasan nila sa panahon na ito. Purihin ka Panginoon sa Jesus. Amen. So mga ka-blessing, sana may natutunan kayo sa Ka-blessing. God bless you, ka-blessing. I'm here. Ganda po tayo. Ayan, yan po ang aming Diakonesa, si Jackson. Uy, natatabo naman si Jackson. Ako'y matandang. From, saan nga kayo, Jack? Rizal. Sa Rizal. Sari-sari na kayo ngayon. Sa Rizal po sila. Siya po yung manggagawa ng Panginoon. At ang kanya pong ina ay pumunta na sa heaven. Yan. Nashiran niya ng gospel. Pinadama niya yung pagmamahal niya sa kanyang ina sa huling sandali. Kaya kayo may mga magulang dyan, ibigay niyo yung oras niyo, padama niyo na yung pagmamahal niyo, dahil hindi na nila mararamdaman yan pag wala na sila dito. Kaya mga ka-blessing, tandaan ninyo, mahalin ang magulang para ang pagpapalay mapa sa inyo. Ephesians 6:1